Ayan, good morning po. Happy Father's Day po kay Bawat Medo. Mamaya po meron mga verse na sabi na King Manunigino na King Psalms 150 verse 6 po. Let everything has breath, praise the Lord. Praise our Lord Jesus Christ, the one who gave our breath na kailangan tayo purihin. Na naman pong form na muli yung praises King ginugawan tao. Muli, dapat yung purihan. Amen? Amen po? Amen. Amen. That everything that has breath this morning, praise our Lord. Amen. Amen. nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon.
God, tuloy namin dalahin, Lord, this morning kami gusto sa inyo, Lord, wala ng Spirit of God, Lord, patuloy ka namin mabigyan ng katawan at iyan ng pagtaas ng ito ng pangalan. Salamat po kayo. Saan dalahin namin sa tayong pangalan ng ating Lord Jesus. Praise the Lord God Almighty. Praise the Lord on high.
Lord, we may be weak, O God, but your spirit is strong in us. My flesh may fail, sabi nga sa awit ko. My God, you never will. Lord, give us faith to trust what you say, that you are good, O Lord, because your love is great. I'm broken in sin, O God. We give our life to you, Lord. Give us faith, O Lord, this morning. Thank you, Jesus.
tumakas sa aming mga pananampalataya. Panginoon, bigyan niyo kami ng faith, O Lord, na magtiwala sa inyo, Panginoon, magtiwala sa inyo pong mga salita, Panginoon. Alam po namin, O God, na minsan, madalas, mahina kami, Panginoon. Pero God, alam po namin lahat na nandiyan ang mga salita, Panginoon, na kailangan lang namin gawin, Panginoon. God, na magtiwala sa inyo, Panginoon. God, lumawag sa inyo, God. At sa umaga ito, Panginoon, sa pagkikinig namin ng mga salita, Panginoon. Give us faith, Panginoon, na sumunod, Panginoon, makinig, Panginoon. God, sa puso ng mga salita, Panginoon. We love you, God. We praise you. And we worship you. Jesus. Take some time po and show each other some love. Happy Father's Day. So good morning po. Morning. Again, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nandito ngayon. So, kumusta po yung lahat? Kumusta po yung mga isang linggo na nangyari sa buhay nyo? Okay naman po? Okay naman ba? Okay lang yung mga kambing natin dyan? Okay. Okay, so bago po tayong magsimula, meron po tayong mga few announcement. It's the same announcement again, like I said. Bago po tayo, mamaya po pagtapos, meron tayong konting slideshow para sa mga tatay. So, wag muna po tayo aalis. And then, prayer meeting, meron po tayo. Kina Kuya Rodel po tayo bukas, 7 p.m. Doon po tayo magkita-kita. Men's prayer at Kuya Rodel's house po. At Wednesday night. So Wednesday night po, actually yung Wednesday night fellowship natin, iba-iba po yun. So first, Wednesday fellowship natin, nandun kami sa Book of Jonah. And then sa second Sunday is sharing, like mag-grupo-grupo. Then we pray for each other. And then third Wednesday, question and answer. So kung meron po kayong mga tanong about sa Bible, like mga verses na confused kayo o gusto nyo malaman ano po yung mga ibig sabihin ng mga verses o yung mga devotion nyo, please, meron po tayong kahon doon. Just isulat nyo lang po, and then every third Wednesday, meron po tayong question and answer. And then, kung fourth Sunday, meron po tayong movie night. So, yung movie night natin, it's all about Christian movies. So, kung meron po tayong fifth Sunday, o fifth Wednesday night, ganun po. Pupunta tayo sa Jonah. Jonah na ulit nun. So, magbabalik na po nun. So, yun po yung mga ginagawa natin every Wednesday night. And then we have ladies, doon na lang po sa group chat nyo yung kung saan po yung prayer meeting nyo. And then we have Sunday service. So, let's start. Yung title natin ngayon is Shining in the Dark, Living Out Your Salvation. So, if you have your Bible, please turn to Philippians chapter 2, verse 12 to 18 po tayo ngayon. Chapter 2. Dilitan mo ngayon naman, Queenie. Ay, gusto mo na chapter 2. Ay, gusto na naman sa verse, ito ang chapter. Chapter 2 yan po yan. Queenie, dilitan mo yan. So, okay, Philippians chapter 2 po yan, verse 12 to 18. So, shining in the dark, living out yung ating salvation. So, let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful morning, Panginoon, na binigay niyo sa amin, Panginoon. I pray, ngayong umagang ito, mapuri, masamba namin kayo at madakila. Salamat po for your grace and mercy and love. Thank you for dying on that cross sa amin, Panginoon, para linisin kami, Panginoon, at Panginoon, ialis kami dun sa condemnation, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong sakripisyo, Panginoon. Again, as the song said, give us faith, Lord, to trust in you, Panginoon, every day sa buhay namin, Panginoon. Nawa, yung salita mo, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon, ay
Hindi lang tumimo, but Lord, gawin namin sa pamumuhay namin bilang mga anak, bilang mga Kristiyano, Panginoon. So salamat po for this opportunity that we can have fellowship and we can listen to your word and be encouraged. Salamat po. We love you and we praise you. In Jesus' name. Amen. So, sa mundo natin ngayon, na tinatawag nating modern world, di ba, na high-tech na lahat, at lahat na lamang ay moderno, di ba? Cellphone, computer, lahat ng gadget. But sa modernong mundo natin na ginagalawan ngayon, marami ang mga kontento na nagsasabi na sila ay may mga pananampalataya or profess their faith na oo, nananampalataya ako, oo, naniniwala ako sa ating Panginoon. They profess their faith without practicing yung kanilang pananampalataya. Yung sinasabi lang nila na naniniwala sila, na sinasabi lang nila na sila ay mga Kristiyano. But the question sa ating lahat, are we practicing our faith? Diba? Pamumuhay ba natin yung pananampalataya na sinasabi natin? Ang Diyos ay niligtas tayo hindi para umupo na lamang o magbasa ng mga devotional na libro at maghintay for heaven. Niligtas tayo para tayo ay mabuhay at magliwanag sa madilim na mundong ito. Sa twisted world na ito. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi passive. O ibig sabihin, nakaupo na lamang at walang ginagawa. Ang buhay Kristiyano ay isang active na buhay. Dynamic at consistent, daily living yung pinuprofess nating pananampalataya. So dito, sa Philippians chapter 2, verse 12 to 18, Paul binigyan niya tayo ng napaka-powerful picture of what it means para mamuhay tayo na fruitful bilang isang Kristiyano. To live a fruitful life. Totoo, may kagalakan sa isang Kristiyanong pamumuhay. Hindi lamang dito sa church, but everywhere kung saan man tayo naroon. Kung titignan natin yung passage na to, kung pag-aaralan natin mabuti at isa sa puso natin itong passage na to, ngayong umagang ito, yung ating pananampalataya won't just survive, it will shine ngayong umagang ito. So, tingnan natin yung verse 12. Sabi ni Pablo dito, Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nga mga minamahal ko, gamitin ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at pagninginig, tulad ng palagi ninyong pagsunod. Hindi lamang kung ako'y ay kasama ninyo, kundi lalo na ngayong wala ako sa inyo. Sabi ni Pablo. So, kung titignan natin yung verse in New King James Version, sabi niya, therefore. So, kino-connect ni Pablo yung previous verses na pinag-aralan natin doon sa chapter 2, verse 5 to 11, kung saan Paul exalted Jesus Christ, yung humility niya at yung pagsunod niya o yung obedience ng ating Panginoon, even doon sa point ng kamatayan, di ba? Sinasabi niya ni Pablo, because of Christ's example, so dapat mamuhay din tayo katulad niya, kagaya ng example ng ating Panginoon. So that's why he said, therefore. Diba? So, and then sinabi niya, my beloved, Paul speak dito o sinasabi niya with tenderness. Hindi siya naninermon o sumisigaw o nagbibigay ng utos sa mga taga-Pilipay o church ng Pilipay. Ang ginagawa ni Pablo dito is encouraging yung kanyang mga spiritual children in Pilipay dito sa sinulat niya na epistle. At sinabi niya, work out your salvation. Ano bang ibig sabihin dito ng work out your salvation? So dito, minsan,
nalilito yung mga tao. Kailangan ko bang i-work out yung salvation ko? Diba? Kailangan ko bang i-earn yung salvation ko? Diba? Hindi po ganun yung ibig sabihin ni Pablo dito. Sinabi niya na work out your own salvation. This means, sinasabi ni Pablo dito na yung salvation natin, isa pamuhay natin. Diba? Full expression ng ating pananampalataya. Yun yung gustong sabihin ni Pablo sa atin na isa pamuhay natin yung ating pananampalataya araw-araw. It doesn't mean na kailangan natin i-earn yung salvation natin. Diba? But sinasabi ni Pablo sa atin ngayong umagang ito na i-demonstrate natin yung sinasabi nating pananampalataya through a life of obedience o pagsunod. Yung buhay natin na dapat may pagsunod sa ating Panginoon. At sinabi niya, fear and trembling. Diba? Hindi ito takot for judgment. But ito yung reverent of seriousness. Ibig sabihin yung talagang seryoso ka sa iyong pananampalataya dahil alam mo o alam natin na meron tayong holy calling sa ating Panginoon. Tinawag tayo at binigyan tayo ng calling ng Panginoon to share the gospel, na magliwanag sa mundong ito. Diba? So yung pagsunod natin sa ating Panginoon na sinasabi ni Paul dito na hindi lamang just for Sundays. Na pag Sunday, doon lang tayo mag-obey, magiging obedient sa ating Panginoon. Or kapag tinitignan ka lang ng pastor o nakatingin yung mga leader sa'yo, doon ka lamang susunod sa mga utos ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay tumitingin ito doon sa mga tao na naglalakad ng may integridad. Nag-integridad na kahit walang tumitingin sa Kanya, namumuhay siya bilang isang Kristiyano. Diba? Na isinapamumuhay niya yung pananampalataya niya kahit walang nakatingin. And yun ang gusto ng Panginoon. So, hayaan natin na yung ating pananampalataya na sinasabi ay maging active. Diba? So, ang tanong sa atin, are we working out what God is working in sa buhay natin? Yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Are we working out? Ginagawa ba natin, isinapamumuhay ba natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin? Diba? So, as a Christian, tigilan natin na maging tagapagmasid lamang o spectator lamang. Diba? Kailangan natin na ma-involve sa ministry man, sa paglilingkod man, sa Panginoon, o whatever it is that we can do for the Lord. Lumago yung ating pananampalataya, maglingkod sa iba at patayin ang kasalanan sa ating buhay at magmahal tayo deeply sa bawat isa. That's what Paul wants the Philippi to do. And the same thing sa atin ngayong umagang ito. So, kung tayo naman ay na-stumble or we are stumbling right now, kung tayong sumuko, diba? Don't give up dahil you're in progress. We are in progress. Tayong lahat. So, we need to keep walking in our faith. Keep walking with the Lord. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. And God is not done with us. Still doing things sa buhay natin. Diba? So, huwag tayong sumuko. Continue to, if we profess our faith. Sinasabi natin may pananampalataya tayo din. Isa pamuhay natin. Ipakita natin na tunay ang ating pananampalataya. And in verse 13, sabi niya, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Sabi niya. And in Tagalog version, ang dahilan nito ay gumagawa sa inyo ang Diyos upang naisin at gawin ninyo ang Kanyang mabuting kaluguran. Sabi dito. So, ang Diyos, siya yung foundation natin at ng mundong ito. Diba? Hindi tayo makakapamuhay ng ating pananampalataya kung wala ang Diyos. Nakakapamuhay lang tayo sa ating pananampalataya
We can live out yung ating pananampalataya dahil God is working within us. Siya yung nagbibigay ng desire to will. Siya yung nagbibigay ng power sa atin to work para gawin natin what pleases Him. Siya yun at hindi tayo. Christianity o ang pagiging Kristiyano is not just trying harder. Tayo na tinatry natin harder, di ba? But it is God. Siya yung nag-i-empower sa atin para tayo ay mamuhay with a transformed lives sa buhay natin. Hindi tayo, but ang Panginoon. Di ba? So, nag-i-struggle ba tayo sa kasalanan or we're lacking spiritual motivation sa buhay natin? Tanungan natin yung bawat sarili natin. Di ba? Nag-i-struggle ka ba sa kasalanan? Nag-i-struggle ba tayo sa kasalanan? Or we're lacking spiritual motivation sa buhay natin? This verse, itong verse na to, nagsasabing God is already work in you. Nandyan, kasama mo ang Panginoon. He's working with you right now. Ngayon, di ba? Hindi bukas. Ngayon. Every day sa buhay mo. Tanungin mo ang Diyos. Tanungin natin ang Panginoon, Lord, baguhin mo yung mga desire ko sa buhay na to. Palakasin mo yung will ko at ignite mo yung puso ko na gawin yung will mo, yung desire mo. And what pleases you, Lord? Yun yung tanong natin sa Panginoon. Yun yung pag-pray natin sa Panginoon. Stop trying to do ang lahat ng mga bagay with your own strength. Surrender. I-surrender natin sa kanyang kalakasan. Sa kalakasan ng ating Panginoon. Dahil His grace, siya yung nag-i-empower sa atin kung ano yung salita ng Panginoon commands. Hindi tayo, but siya ang nag-i-empower sa atin. So, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa sa laban na to bilang isang Kristiyano. Di ba? The very power na nagpabuhay sa ating Panginoong Hesus is working inside of each of everyone na nandito sa church na to. Siya ay nasa sa inyo, working inside sa buhay mo, sa buhay natin. So, keep working with the Lord, keep fighting, di ba? He is with us, but stop. Tumigil tayo na gamitin natin yung sarili nating kalakasan. Lean on God's strength. Sa Kanya tayo kumuha ng kalakasan. Because He is already in us. And in verse 14, sabi niya, do all things without grumbling or disputing. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulungan at pagtatalo. Sabi ni Pablo sa mga Pilipay. So sinabi niya, all things. Ano ba yung mga all things? Hindi lang yung mga madadaling bagay o yung mga spiritual stuff na ginagawa natin. Sinasabi ni Paul, yung all things dito, sinasabi niya sa mga Pilipay at sa atin ngayong umagang ito na even yung mga mahihirap na task sa buhay natin ay kailangan nating gawin without complaining. Grumbling, sabi dito, Paul refers dun sa internal na complaining. Minsan, hindi tayo nagrereklamo o nagko-complain verbally, di ba? Pero nandun sa puso natin, sa isip natin, sinasabi natin, lagi na lang ako, di ba? Lagi na lang ako. Lagi na lang ako yung pinuutusan. Lagi na lang ako yung pinaghugas ng plato, pinagwawalis, pinuutusan mo bumili. Ako, pero hindi mo sinasabi yun verbally. Sinasabi mo yun sa puso mo, sa isip mo, di ba? So Paul is referring this internal complaining, quiet frustration sa bawat puso natin. Diba? That's the grumbling na sinasabi niya rito. Na hindi natin nga sinasabi out loud, pero nandito sa puso natin. Lagi na lang ako yun. Lagi na lang ako yung sinisisi. Lagi na lang ako yung
ganito, ganyan, ganyan. Di ba? That's grumbling. Nandito yung frustration sa puso natin. And disputing, sabi ni Pablo dito, refers dito yung arguing or resisting. Ito naman yung outwardly. Diba? Lagi kang merong argumento kapag inuutusan ka o merong pinapagawa sa'yo o meron kang ginagawa. Ibig sabihin, it's not really, hindi tao sa puso mo yung mga ginagawa mo because you're resisting. Diba na, ayoko, lagi na lang ako. Diba? But outward, sinasabi mo talaga verbally yung mga bagay na yun. So, ano yung gustong sabihin ni Pablo sa mga Pilipay at sa atin ngayong umagang ito? That as a Christian, yung attitude natin matters. Importante as a Christian, di ba? Hindi sapat na tayo ay sabihin natin mabuti tayo. Kailangan gawin din natin yung mga bagay na ginagawa natin na may tamang puso. Di ba? Sometimes, we keep complaining things na hindi tapos sa puso natin yung mga ginagawa natin. Pero sinasabi mo, mabuti naman ako. Diba? But again, like I said, being good is not enough. We must check our hearts. Yung puso natin. Because kailangan gawin din natin yung mga bagay na ginagawa natin with the right heart. Sa bahay, sa ministry, sa trabaho. Tanong, are we serving na may kagalakan sa puso natin o meron tayong resentment? Napipilitan ka lamang. There's grumbling, disputing na nangyayari sa buhay mo. Sa buhay natin. Tandaan natin, complainers don't shine. They just cast shadows. Ibig sabihin, kapag isa kang grumbling o lagi kang nagre-reklamo, nagdi-dispute, you always block yung liwanag. Diba? Ikaw yung nag-i-spread ng takot. Ikaw yung nagda-down at, gumagawa ng division. That's what, yun yung ibig sabihin na complainers don't shine. They just cast shadows. So, huwag tayong maging ganun. Diba? And to check our hearts, let our light out. Maging magliwanag tayo. Gawin natin ng may tamang puso yung mga bagay na ginagawa natin. Sa bahay man yan, sa ministry man yan, o sa trabaho man yan. Gawin natin ng may tamang puso. Yun yung tunay na Kristiyano. I-train natin yung puso natin to worship instead na magreklamo o to whine. Diba? Ang banal na spirito nagtatribes. Yan sa may puso na magpasalamat. Hindi dun sa puso na mareklamo o a grumbling one. Hindi nagtatribe ang banal na spirito dun sa mga puso na yun. But He thrives dun sa mga puso na mapagkumbaba, diba? At may tamang puso. A grateful heart. Imagine niyo, may dalawang tao na volunteer. Diba? Pareho yung kanilang trabaho na inutos sa kanila. Yung isa, nagtrabaho siya na may kagalakan sa puso niya with a smile and everything na talagang takos sa puso niya. Diba? Yung kanyang pag-volunteer. Yung isa naman, ang dami niyang complaint. Bakit ako nilagay dito? Bakit hindi siya yung nilagay dito? Bakit ako ito? Ganito. Diba? So, guess whose life speaks louder? Sino? Siyempre yung nagtrabaho ng may kagalakan sa kanyang puso. Diba? So, tandaan natin, ang Diyos, nakikita niya yung mga tahimik nating pananampalataya. Yung faithfulness natin. Even, minsan, yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, or whatever we do for the Lord, wala man nagpapasalamat. And that's okay, because God smiles
kapag nakikita niya that we serve without complaining. Diba? So huwag tayong maghintay ng pasasalamat. You know, it's a blessing siguro when we serve the Lord or we serve whatever para sa Panginoon. It's a blessing if someone say thank you. But kung wala naman, say thank you Lord again. It's a blessing, di ba? Dahil God sees us. Like I said again, nakikita ng Panginoon yung mga tahimik na pananampalataya natin. Yung faithfulness natin sa Kanya ay nakikita ng Panginoon. So, continue serve the Lord. Diba? Kahit walang pasasalamat, kahit, tahimik lamang, but again, check our hearts. Importante ito, hindi sapat. Oo, mabuti naman ako, ginagawa ko naman minsan. But again, check our hearts. Tama ba yung puso ko for serving this, for doing this? And then in verse 15, Paul said, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of crooked and twisted generation, among whom you shine as light in the world. Gawin ninyo ang gayon upang walang anumang ipaparatang sa inyo at kayo ay maging dalisay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at lihis. Magliwanag kayo sa kanilang kalangitan o kalagitnaan tulad ng mga liwanag sa sanlibutan. So Paul dito, yung vision niya is for purity. Diba? In contrast dun sa perversion. Sa mundong ito, diba? Na sinasabi niya sa Philippi noon pa, diba? Na maging malinis kayo, diba? Purify yourself, diba? Sa mundo na makasalanan na to. So, Paul dito dinescribe niya yung mundo as a crook. Ibig sabihin, morally twisted. Diba? O ibig sabihin, yung mali, nagiging tama na. At yung tama, nagiging mali na. As, twisted, corrupted thinking. Nakukurap na yung pag-iisip ng mga tao. Like I said, yung mali, sinasabi tama. At yung tama, sinasabi nila na mali. Diba? That's morally twisted, corrupted thinking. That's what Paul is saying dito. So, believers, ito yung mahalaga na sinasabi ni Pablo dito sa verse na to. That tayo as a believers, ay tayo dapat ay mamuhay sa mundong ito as a bright lights. Maliwanag na mga ilaw sa mundong ito. Katulad ng isang bituin sa madilim na kalangitan. Mamuhay tayo ng may integridad. Na yung mga tao kapag nakikita na tayo, nakikita yung buhay natin, nakakakita sila ng pagkakaiba. Di ba? Yung kagalakan natin, yung purity natin, yung kapayapaan natin, ito yung mga living testimony sa buhay natin sa madilim na mundong ito bilang mga Kristiyano. As a Christian, tigilan natin to blend in. Diba? Nandun yung, kasi as a Christian, sometimes some Christian, they blend in. Nagbe-blend in sila. Diba? Imbis na, ito yung agos ng ilog, nagpapatangay sila. Kaya sabi nila, Christian sila, but they, nagpapatangay sila sa mundo. They blend in the world. So, Paul is saying sa atin ngayong umagang ito, stop blending in as a Christian. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon para tayo ay maging invincible sa mundong ito. Niligtas tayo para tayo ay magliwanag sa madilim ng mundong ito. Yun yung purpose natin. Tingnan nyo, isang example lang, isang maliit na kandila. Nasa isang kwarto kayo, gabi, di ba? Biglang nawalan ng power. Madilim, di ba? Pero yung isa, meron siyang isang kandila na maliit at sinindihan niya. Anong mangyayari? Lahat ng mga tao doon sa kwarto, makukot yung attention. Ay, ayun! May kandila pala si Kuya Nick. Di ba? Nagliwanag yung buong kwarto. Na-capture nung maliit na kandila na yon yung attention
ng buong tao doon sa isang kwarto na madilim. And that's our life as a Christian. Yun, yung buhay natin sa madilim na mundong ito. Tayo, yung maliit na kandila na yun, that needs to shine bright in this dark world. Oo, siguro iniisip nyo, maliit lang ako. Sino ba naman ako? Wala naman akong, impluensya sa mundong ito. Sino ba naman si Arnold? Sino ba naman si Kuya Nick? Sino ba naman si Kuya Papanju mo? Maliit na tao. Diba? Hindi naman sikat. But, yung liwanag mo ay importante. Your light matters in this world. Someone is looking for hope, o pag-asa. And maybe they may find it sa buhay mo. Sa buhay natin. Diba? Di natin alam, meron palang isang tao that, looking for hope, o pag-asa. Hindi mo alam, yung liwanag mo pala ang makakapagligtas dun sa tao na yun. So huwag natin sabihin, maliit lang akong tao, di naman ako mag-influensyang tao. But as a Christian, ito yung tandaan natin, your light matters. Yung liwanag mo ay mahalaga dito sa madilim na mundo ito. So keep your light shining in this world. Oo, hindi ka ganun ka-influensya. Hindi ka ganun kasikat, hindi ka ganun kalaki. But maybe God, gagamitin niya yung liwanag mo to save someone in this world. And in verse 16, sabi niya, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ, I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Inyong itanghal ang salita ng buhay upang may ipagmapuri ako sa araw ni Kristo. Na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagal ng walang kapuluhan, sabi ni Pablo. So holding fast, ibig sabihin na panghawakan natin, to cling, to hold sa salita ng Panginoon, to the word of life, to the gospel ng ating Panginoon Jesus. So, si Pablo dito gusto niya, yung kanyang ginawa, yung work niya among the Philippi church ay magbunga, to bear fruit. Natapusin nila yung kanilang takbuhin. It's the same thing sa atin. Paul, yung gusto niya rito na tayo ay tapusin natin kung ano yung nasimulan natin. Yung race, yung takbuhin natin sa mundong ito. Huwag nating hayaan yung salita ng Panginoon, yung gospel, ay mawala sa buhay natin. Huwag tayong mag-let go sa salita ng Panginoon, even sa mga mahihirap na season sa buhay natin. Hayaan natin yung salita ng Panginoon, yun yung mag-mold sa atin, yun yung humubog sa ating kaisipan at mag-guide sa ating mga choices sa buhay na to. Yung connection natin sa salita ng Panginoon, yun yung mag-fuel sa atin, yun yung magbibigay kalakasan sa atin at ability para magliwanag sa mundong ito, yung salita ng Panginoon. Huwag nating i-replace yung salita ng Panginoon, the word of life, the gospel, sa opinion ng mundong ito. Di ba? Marami kasi na Kristiyano or some Christians, di ba, imbis na pumunta sa salita ng Panginoon, pupunta sila dun sa opinion ng mundo. Ano ba yung pwede kong gawin? Then they run to sa mundo, di ba? Sa opinion ng mundo. Ito pala yung tama. Imbis na, to pray, to read the Word of God, to ask God what to do, they run to the world, sa opinion ng mundo. So, gawin natin that this Bible ay maging anchor natin sa buhay. Huwag nating hayaan na yung opinion ng mundo ay yung maging anchor natin. Salita ng Panginoon
ang maging anchor natin sa buhay. Imagine niyo ang isang lighthouse. Alam niyo isang lighthouse, di ba? Yung lighthouse, siya yung nag-guide dun sa mga barko, ship sa dagat, di ba? Kung wala siyang power, wala siyang electricity, di ba? Wala siyang ilaw, makakapag-guide ba siya ng mga barko sa dagat? Hindi, di ba? Hindi niya masasabi dun sa barko, huwag kang pupunta dyan, may bato na malaki. O dito ka dadaan dapat. Hindi masasabi ng isang lighthouse yun. O hindi niya mag-guide ang isang barko dahil wala siyang kapangyarihan, wala siyang power, di ba? Likewise, tayong mga Kristiyano, believer in the Lord, without the Word of God, hindi natin mag-guide. We cannot guide others. Hindi natin magagabayan yung bawat isa o yung iba dahil hindi natin alam yung salita ng Panginoon. Wala tayong kapangyarihan. Hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Diba? So, again, when we feel na nangihina tayo sa mundong ito, sa buhay natin, keep holding on, keep clinging doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Yung kanyang mga salita never returns void. Yun yung tandaan natin. And in verse 17, sabi niya, "And if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Subalit kung ako ay ibubuhos ng Diyos tulad ng haing ibinubuhos sa ibabaw ng handog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, matutuwa at magagalak akong kasama ninyo." So, dito in this verse, nakikita ni Pablo yung buhay niya bilang isang sacrificial offering. Na ready na siya na umalis sa mundong ito. O to be poured out, even sa kanyang kamatayan, ay ready na si Pablo. Para saan? Para lamang sa paglago ng iba. Diba? Ready siya. Kahit mamatay ako, sabi niya, I am ready. Para lamang sa ikabubuti at ikalalago ng iba o ng church ng Pilipay o ng mga Kristiyano na kanyang nasasakupan. Makikita natin dito yung kagalakan ni Pablo, hindi dun sa comfort niya. Diba? But dun sa purpose niya dito, na tulungan na mag-mature yung mga Kristiyano sa ating Panginoong Jesus. So makikita natin dito yung tunay na ministry ay napaka-costly. Diba? Talagang yung tunay na ministry ay marami kang isa-sacrifice. Tingnan mo si Pablo, even yung kanyang buhay, willing to sacrifice. So, are we willing? Willing ba tayo as a Christian na i-pour out o ibigay yung ating mga oras? Yung comfort natin, yung mga pangarap natin para sa iba bilang mga Kristiyano. Meron akong mga kilala, di ba, na mga tao na komportable na sa kanilang buhay. Nandun na lahat sa kanila. Marami sila, maganda yung trabaho nila, malaki yung sahod nila, but handa nilang iwan yung mga bagay na yon pag tinawag sila ng Panginoon. Kilala niyo si Pastor Chris. Pastor Chris, i-share ko lang sa inyo yung, isa siyang teacher. Diba? Isa siyang, malapit na siyang maging principal doon sa kanyang school. Sabi niya, malaki yung sahod niya. Diba? But, nagka-desire siya. God is calling him to be a pastor. He prayed. Nagdasal siya. And then sabi niya ng Panginoon sa kanya, I'm calling you to be a pastor. Alam mo ang ginawa niya? Nag-resign siya dun sa pagka-teacher niya. No, almost a principal. And binigay niya yung sarili niya. At naglingkod siya as a pastor dun sa Calvary. So, yung sahod niya, hindi man kalahati doon sa sinasahod niya as a principal o almost a principal. Talagang kinuha niya yun and then he just, pinasa Diyos niya, willing to serve the Lord. So, are we willing to give up all of that para sa Panginoon? Great joy comes from living beyond ourselves. Yun yung tandaan natin.
Stop asking sa ating buhay bilang mga Kristiyano na, ano yung para sa akin? Start asking sa buhay natin, ano ba yung pwede kong ibigay para sa iba? Ano ba yung pwede kong itulong para sa iba? Katulad ng isang perfume, di ba? O isang pabango, o a bottle of perfume. Hindi ito magre-release ng bango until you pour it out. Di ba? Na pag binuhos mo o in-spray mo, doon mo palang maaamoy yung tunay na bango niya. Di ba? Likewise, yung buhay natin. It will shine most kapag binigay natin. We poured out yung pagmamahal dito sa buhay natin. So, even yung mga sacrifice natin, tandaan natin, hindi ito walang kabuluhan. Yung mga sacrifices natin, they are worship to God. Katulad yung sacrifices ni Paul dito. And in verse 18, sabi niya, likewise, you also should be glad and rejoice with me. Sabi ni Pablo. So as we finish, sabi niya sa Tagalog, so gayon ding paraan, kayo naman ay matutuwa at magagalak na kasama ko. So Paul, inimbitahan niya ang mga taga-Pilipay at tayo ngayon, umagang ito, to share doon sa kagalakan ni Pablo. Even in suffering. So, kung titignan natin yung kagalakan, ay napaka-contagious nito, di ba? Kapag ito ay rooted sa ating Panginoong Jesus. Hindi dun sa mga circumstances natin sa buhay. So, as a Christian, i-practice natin yung kagalakan sa buhay natin. Hindi lang kapag yung buhay ay madali. Even, o especially, when it's hard. Practicein natin yung kagalakan. Rejoice, o magalak tayo when others grow in their faith. Even yung cause ay ikaw o ako. So, yung joy, hindi ito just a feeling o nararamdaman. Ito ay isang choice ng ating pananampalataya. Choice of faith. So, piliin natin yung joy in every season ng buhay natin. Kung si Pablo dito, he can rejoice even na nasa kulungan siya. We can rejoice the same thing even sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Because Christ, Jesus, ay kasama natin. So, mga kapatid, again, hindi tayo niligtas para mag-survive lamang sa darkness na to. Tayo ay niligtas to shine in this dark world. Oo, yung mundo ngayon, it's very twisted, confused, lost. But, alam nyo, ang Diyos, nilagay tayo dito sa mundong ito. Hindi ito aksidente, not by accident, but on purpose. Nilagay tayo dito dahil meron tayong purpose. Merong purpose ang Panginoon sa bawat buhay natin. Different purpose. Hindi naman para-pareho yung purpose, but different purpose na meron tayo. But as a Christian, you are a lamp on a stand. Sabi sa isang verse. Not a light under a basket. Tayo ay mga pruweba that Jesus is the light. That's in Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Sinabi niya that you are the light of the world. A city that set on a hill cannot be hidden. No do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So, as a Christian, di man natin ramdam na bright tayo o nagliliwanag tayo. Di man natin o ramdam man natin na wala naman akong
impluwensya sa mundong ito na napakaliit po lamang na tao. But, ito yung tandaan natin. Ito yung lagi nating ilagay sa isipan at puso natin. Di ba? Ang between ba ay nakikipag-compete sa araw? Hindi, di ba? Ang between, never and don't, hindi siya nakikipag-compete sa araw. Ang between, nagniningning when it's dark. Tama? Nagliliwanag siya kapag madilim. So it's the same thing sa atin. The darker it gets around us sa mundong ito, the brighter your light will shine. If we walk with Jesus. So, isa pang buhay natin yung ating pananampalataya. Keep living out our salvation nang may pagsunod sa ating Panginoon. Piliin natin yung holiness even when it's hard. Diba? Sa mundong ito, lalo na yung mga youth, or tayong lahat, living in this world is very hard to keep a holy life. Tama? It's hard, but keep choosing holiness sa buhay natin. Keep serving with joy. Maglingkod tayo kung may kagalakan sa buhay na to. Even kahit walang nagpapasalamat, nagpupapalakpak sa atin sa buhay na to. Keep holding fast. Keep holding on to the word of life, to the gospel, to the Bible. When the world, itong mundong ito, offer us yung mga empty promises. Tandaan natin, yung liwanag natin na nasa atin ngayon, hindi ito yung kalakasan natin. It's in His Spirit, sa banal na Espiritu. Your shine, hindi ito nagmumula from perfection. Nagmumula to sa presensya ng ating Panginoon. Because His presence is in us. So, again, mga kapatid, patuloy tayong magliwanag ng may pagpapakumbaba. Magliwanag, shine with purity. Magliwanag ng may katapangan. Magliwanag ng may pagmamahal sa mundong ito. Kapag nararamdaman natin tayo ay mahina, pagod o napapagod, remember, God is working in you. Nandiyan ang Panginoon. He's molding you. He's shaping you sa mga pinagdaraanan mo. Hindi ka nagliliwanag dahil sa sarili mong kalakasan o kapangyarihan. Siya yung nagbibigay sa iyo ng kalakasan to fuel your fire inside of you or inside of us. One day, kapag tayo ay nakatayo o we stand before Christ, makikita natin yung ating mga tahimik o yung mga ginagawa nating mga pagsunod sa Panginoon. Yung every word ng encouragement na sinabi natin, every sacrifice made in love. One day, makikita natin, it mattered. Mahalaga pala. So huwag nating idim yung ating mga ilaw. At huwag tayong mag-hold back. Continue to shine in Jesus' name. Shine as bright as the star in the sky. At isa pamuhay natin yung sinasabi natin pananampalataya. If we profess that we are Christian, isa pamuhay natin every day and keep shining
to the Lord. Let's pray. Panginoon, salamat po for your encouragement. Panginoon, that Lord, help us to shine bright in this dark world. And Lord, help us, Panginoon, that as we said, Panginoon, na sinasabi namin that we are Christians, that we have faith in you, Lord. We pray and ask that makita ito sa buhay namin. Not just to profess it, Lord, but to live out our faith every day, Lord. Not just every Sunday or Wednesday night, but Lord, every day sa buhay namin. But Lord, hindi namin magagawa yan without you. So we pray and ask to pour your Spirit upon us, Lord, and help us. Give us the strength to shine brightly, Lord, in this dark world. So thank you so much, Lord. May you give us, Panginoon, your Spirit, Lord, and protect us, Lord, sa buong maghapon as we go in separate ways. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible and say your prayers and love one another. Love you all, guys. And meron po tayong presentation. Wala po nang tatayo pagkatapos ng worship para sa mga tatay. Thank you. Let's stand and worship the Lord. As
salita sa umagang ito, Panginoon, at sa buhay ni bawat sa nandito, Panginoon, nakikinig mga salita, Panginoon, sumama sa inyo, God. Lord, dalayan namin ang aming pinag-aralan. Huwag mo sa mga puso, Panginoon, may sa mabuhay namin. At dinadalayan namin na gabayan, ating at ng bawat sa ang dalayan namin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Okay po, tayo. Happy Father's Day. Sana continue ka maging great leader in church. Sana mag-continue ka maging matanting asawa kay mama. Salamat na inisipin ako. Kaya ng palit ko. Salamat po rin na kayo ba lang naging paghihirap tao, di ka pa rin may stand up kayo ng pamilya. Happy Father's Day, Dad. Love you. Hi, Pogi! Happy Father's Day. I just wanna thank you for everything ginagawa mo sa family, even for the support na pinagman ako. Sabi mo, Pin, katang movie, when life gives you tangerine, make it into lemonade. So, magtaka pa kasing asawa, and I thank you for that. Kasi, kung magiging adobo, ako daw toyo, sabi mo, Pin, hindi ng sugar na may balance. Kaya itang lasa ng itang adobo. So, makatawa naman kitang king lifetime na king simple faith mo. Hakapaw mo na i-balance yung situation tamo and how to make me happy and assurance and thank you for reminding me always na itong continue trusting kang word. So, salamat King BM mo na gagamitan ng aking Lord as an instrument para matulong
patuloy na magtiwala King. Salamat King ka ng sakripisyo mo. And thank you sa pagmamahal na binibigay mo sa akin, even sa pagmamahal na binibigay mo kay Samuel. And thank you for being the clown sa family natin. I really appreciate that. Salamat din sa every part mo. Hatod mo every day. Siyempre tawa mo kami kasi nakalhangin. Anyway, salamat in everything na nagawa mo para kay family. Always know that we love you. And hindi mo ka-out-loud na sabi nila, pero ayun, alam mo, na kang kalugan. Thank you, Be. I love you. Happy Father's Day. Sarah, hey. Happy Father's Day po namin lahat. Very special po ang anak ko. Maraming salamat po po ang dalawa sa process with hindi po yung kanila. Tuloy ko din sabihin na proud and proud po kaya ka. At tuloy ko din sabihin na talagang naka-as always na tayo nakakain ko talaga. And magpasalamat ko kay Lord dahil bigyan na ang strong at knowledge palagi. Kasi tayo po, happy Father's Day po, and God bless you all po. Happy Father's Day! We love you. Thank you, Daddy, sa lahat ng ginagawa mo para sa mga sa lahat ng pagsusumikat mo, and sobrang na-appreciate namin lahat yun. We love you so much, Daddy! Mwah! Thanks, Daddy! Thanks! Thanks! Mwah! Hello, Dom. Happy Father's Day. I love you. Happy Father's Day. Thank you sa love. Thank you sa para sa amin. Sa pag-ibig mo. I love you. Happy Father's Day. Ang ganda niya ang paano yung sasabihin mo. Dahil mo naman talaga kalikuran ka kasi hanggang may kain may patang po at ang dalahan mandaman ko yung mga basa dito isa pa sa mga mandaman ko kahit po tapos sa namin tugod na bigay mo na dahil naman kakulangan ko at bang ko naman hindi na di na nakang makabong biya matikan na pagkakatawang pinatanakalalo na din magmamayo pa. Salamat kay servisyo mo. Kaluguran na. Happy Father's Day din po sa aking asawa. Happy Father's Day po guys. Pasensyoso mo. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo na ibigay mo sa amin. Mula po. Ngayon, ginagawa mo yung effort mo para sa akin. Lahat ng mga anak mo. Salamat din sa pagiging kaibigan mo. Kapag tumarating sa akin yung nangiina ako, nalulungkot ako, umiiyak ako, ikaw yung palaging nakikinig sa akin at nagbibigay ng kalakasan upang manawin ang lahat na maging pagtatag ako. Salamat at nandyan ka para sa akin, para sa mga anak mo. Salamat din sa pagiging kaaway ko. Nandun yung time na nag-aaway tayo, nandun yung time na nagpapagayan tayo, nandun yung time na hindi tayo nagkikinuhan. Pero part yan. Part lahat mo yan sa pagsasama natin bilang mag-asawa. At dahil doon, yan din yung nagiging katatagan natin bilang
bilang mag-asawa sa mga pagsubukan na kinaharap natin. Sabi na, pinagsama tayo sa hirap at sa ginawa. Mahalin natin niya tayo dalawa o pagtatagumpayan natin sa kanya sa tulong ng ating Panginoon. Kaya muli, dumadalangin sa Diyos na your story, love and kindness is shaping our family the best way. You're more than a grandfather. You are a true hero and a role model. Wishing all day filled with love and happiness you deserve. Happy Father's Day sa pinakahanggang ng taong nagkakaroon sa buhay. Salamat sa lahat ng pagkasunod sa aming pamilya at kailangan saya at pagmamahal ko at Father's Day. To my dearest dad, I just want to let you know that I'm beyond grateful to Lord to have you as my father. Thank you din for being my Tetsudo since daycare up until now. Bilang namin is Happy Father's Day ka. I will always be your baby girl. Love you. To our Superman, to my tatay, Happy Father's Day. Thank you for your unconditional love, care, and all of your hard work. Thank you for everything. We love you. Happy Father's Day, Tan. Salamat kang God na ibibigyan ng partner ka na ako. Salamat yung lubod, kay sakripisyo, bibigyan at gagawin kina Dodo, kina pamilya mo, at karing dalagang. Salamat, love you. Happy Father's Day, Tan.
Daddy again. I love you. Happy Father's Day. I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my father, He knew I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us. No place where I don't feel your love. You say I'm a gift that heaven gave you, but Daddy, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my father, He knew I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. You always be my father. No one could replace you. There will never be a mother that could ever fill your shoes. 'Cause Daddy, you're my hero and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. Yeah, He was being good to me. Yay! So let's pray. Bago tayo lumabas, let's pray for the fathers. Let's pray. Dear Lord, again, salamat po, Panginoon, for your loving kindness to us, Panginoon. We pray and ask, Panginoon, sa mga tatay ngayong umagang ito, Panginoon, that you continue to bless them, you continue to guide them, Panginoon, as sila po, Panginoon, ay, Lord, truly, Panginoon, ay nagtatrabaho, Panginoon, to provide ng pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Sila yung nagiging haligi ng tahanan, Panginoon. I pray na protektahan mo sila, bigyan mo sila ng kalakasan at laging mong pag-ingatan, Panginoon. At always, Lord, we pray and ask that they will continue to grow, Panginoon, yung kanilang yung aming pananampalataya, Panginoon, sa inyo. Lord, lagi mo po kami, Panginoon, na bigyang kalakasan sa lahat ng aming mga ginagawa. And Lord, nawa lahat ng gagawin namin, Panginoon, lahat ng mga tatay na nandito, Panginoon, na ibigay namin sa iyo, Panginoon, that we always do it for you, Lord, to give you glory and praises. Bless
yung buhay nila, i-bless po, Panginoon, at bigyan mo ng lagi, Panginoon, ng magandang pangangatawan at kalusugan, Panginoon. Thank you for their sacrifice, Panginoon. At nawa, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, yung laging maging sentro ng buhay nila, Panginoon. At lagi mo sila, Panginoon, na napatnubayan, Panginoon, at yung mga desire, mga plano ng kanilang buhay, ng kanilang puso, Panginoon, na ibigay nila sa iyo, Panginoon, ay surrender nila sa iyo, Panginoon. I know na meron silang mga pangarap, meron silang mga dreams para sa kanilang mga pamilya, Panginoon. I pray, Panginoon, na ito po, Panginoon, na ibigay lahat nila sa iyo, Panginoon. Dahil kung ito yung will mo, ay masusunod, Panginoon. May your will be done sa bawat buhay namin ng mga tatay. Salamat for their life. Bless them and guide them. We love you. We praise you in Jesus' name. I-request ko yung mga